Ngunit agad kong tinanggal ang kanyang pananaw, sa halip na tawagan itong isang sugal, mas gusto kong tawagan itong isang pamumuhunan. Sa sandaling ito, ang mga labi ni Lortelli ay bahagyang hubog paitaas. Dahil ang pamumuhunan ay eksaktong kanyang lugar ng kadalubhasaan. Kumpara sa mga umaasa sa royal lineage, tulad ng mga prinsesa na nag-uutos lamang sa iba tulad ng mga hari, mas pinipili niya ang karakter ni Ed. Yamang binitawan ni Ed ang kanyang buhay sa kanya, handa din siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay sa kanyang kumpanya. Sa sandaling ito, naubos na ni Clebius ang kanyang huling lakas. Sa pagtingin sa madilim na duwende, maraming beses na mas malakas kaysa sa kanyang sarili, naiintindihan ko kung bakit siya natakot. Pagkatapos ng lahat, ang isang bahagyang misstep ay maaaring maging siya sa isang biktima sa ilalim ng talam ng madilim na duwende. Sinubukan kong lumapit sa posisyon ni Tarkon dahil sa malapit na distansya lamang ay makakapinsala ako dito. Samantala, sa kabilang panig, isang malaking pulang demonyong claw na nagmula sa kalangitan. Alam ko, iyon ang kanang braso ni Glascon, tila si Taylor at ang kanyang grupo ay matagumpay na pumasok sa pangwakas na yugto. Ang lahat ng ito ay nasa loob ng aking mga plano. Ngunit ngayon, ang tiyempo ay hindi pa tama. Ang lahat ay ginulo ng kaguluhan doon, ngunit kahit na sa isang makabuluhang kaguluhan, si Lortelli ay nanatiling hindi nakakasama, at syempre, gayon din ang panunood ng Tarkon na malapit sa kamay. Sa sandaling ito, nais kong sumigaw, Wind's Apex, Meteor Strike. Ang susunod na segundo, ang talam ng hangin na pinakawalan ko ng direkta ay pinutol ang leeg ni Tarkon. Binabati kita sa pagtalo sa mataas na antas ng espiritu ng sunog na si Tarkon. Sa sandaling ito, ang aking espiritu magic ay lubos na pinahusay, at sa wakas, nagawa kong gumawa ng isang kontrata sa isang espiritu. Kasabay nito, si Taylor, na nag-iisa na singilin patungo sa demonyong claw ni Glascon, ay sinira ang claw ng kanyang sariling lakas. Pagkatapos ay sumabog ito. Ang ganitong kakayahan, tunay na angkop sa protagonist. Gamit nito, ang kabanata ng isa sa kwento ni Jenica ay malapit na. Habang kumalat ang unang sinag ng araw ng sikat ng araw sa buong lupain, lahat tayo ay lubos na naubos. Tiningnan ako ni Lortelli at gaanong sinabi, tila nagbabayad ang pamumuhunan na ito para sa amin. Pagkaraan nito, muling ginawa niya ang kanyang sarili, ang pangalan ko ay Lortelli Ketchlen. Pagkatapos, hinawakan niya ang aking palad, inilalagay ang 3 barya mula sa aking kamay, Senyor, ngayon may utang ka sa akin. Mukhang nais niyang makipag-ugnay sa akin, ngunit hindi ko nais na masyadong makagambala sa kanya, kaya kailangan ko lang itong gawin ng isang hakbang sa isang oras. Samantala, lumapit din sa akin si Taylor, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Bagaman palagi siyang naghahawak ng sama ng loob laban sa akin, sa oras na ito, may utang siya sa akin. Sa pagtingin sa pag-uugali ni Taylor, tila nagising siya sa estilo ng isang swordsman. Sa sandaling ito, mukhang eksaktong katulad niya ang ginagawa niya sa laro, tunay na call. Tulad ng para kay Clebius, tila hindi siya nasisiyahan, ang taong iyon ay halos pinatay ako. Gayunpaman, sa oras na ito maraming tao ang tumayo sa tabi ko. Ang mga kasama, na nakakaintindi. Ipinahayag ni Clebius na nadama niya ang pagkakamali. Pagkatapos, binanggit ni Fonia na maaari niya akong magrekomenda sa konseho ng mag-aaral, ngunit agad kong tinanggihan siya. Ang unang kredito para sa pagpatay kay Tarkon ay napunta kay Lucy. Tinalo ni Taylor sina Velosphere at Glascon, sila ang tunay na mga bayani sa oras na ito. Itinapon mo ang kredito. Upang maiwasan ang nakakaapekto sa orihinal na linya ng kwento, lagi kong pipiliin na panatilihin ang aking distansya mula sa pangunahing mga karakter. Gayunpaman, ang panunood sa kanila ay lumalaki, hindi ko maiwasang makaramdam ng mainit at malabo. Napanood ko sa kanila ang bawat isa ay naglalaro ng kanilang mga tungkulin sa mundong ito, at malutas muli ang kanilang sariling mga problema sa oras at oras. Si Taylor, na lumalaki ng mas malakas sa bawat pagsubok, si Ayla, na tumutulong kay Taylor sa kanyang lakas, si Fonia, na tumatanggap ng kanyang hari na kapalaran at dahan-daang tumanda, si Zex, na naghahanap ng kanyang sariling landas sa loob ng mga bitik ng sibilisasyon, si Clebius, na nagsisimula na magkaroon ng tiwala sa kanyang sarili, si Elka,
na napagtanto na ang kanyang buhay ay hindi lahat tungkol sa kasiyahan at kaguluhan, at Lortelli, inilibing sa mga gintong barya, na sumasalamin sa kanyang sariling buhay. Ang mga protagonist na bawat isa ay may sariling pasanin na madala, at sa dulo ng kalsada na ito, namamalagi ang kanilang trepeo ng tagumpay. Alam ang lahat ng ito, tumalikod ako at umalis. Kasunod nito, nakarating ako sa The Ruins of Battle, isang lugar na hindi ko pa naabot habang naglalaro ng laro, ang yugto matapos ang kwento. Dito, eksakto kung saan si Lucy Knapp sa panahon ng pagsasanay sa labanan. Naisip ko ito, ang ilang mga bagay ay nag-iiwan pa rin sa akin, kaya, bumalik ako dito. Upang gawing mas nakasisilaw ang tagumpay ng mga protagonist, ang isang tao ay kailangang manatiling backstage. Mas maaga, napag-usapan ko kay Lortelli ang mga dahilan sa likod ng pag-aalsa ni Jenica. Minsan nangyari si Lortelli na makita ang silid ni Jenica, bawat isa at lahat ng naruroon ay isang magandang simbolo ng katapatan at pasasalamat. Ang mga dingding ay natatakpan ng pasasalamat ng lahat at paghihikayat kay Jenica. Bagaman malaki ang desk, wala ring puwang upang ibagsak ang 2 libro. Ang mga malagkit na tala sa mga dingding, tinimbang sa mga balikat ni Jenica tulad ng mga bato. Gayunpaman, ang solusyon ay talagang simple, alisin lamang ang mga malagkit na tala mula sa dingding, at ihagis ang mga regalo sa desk sa isang sulok. Sa kasamaang palad, tulad ng isang batang babae mula sa isang engkanto na kwento, nadama ni Jenica na obligadong tumugon ng buong puso sa kabaitan at katapatan ng lahat. Sinamantala ni Velosfer ang kadiliman sa kanyang puso, kaya hindi maiiwasan ang pag-aalsa ni Jenica. Ngunit bakit ito nangyari ng maaga? Ang kalaban ng script na ito ay si Taylor. Gayunpaman, pinutok ni Lucy si Taylor na may isang paglipat. Lahat ng tao sa paaralan ay naging tagahanga ni Jenica. At si Lucy ay nakonfronte sa mga high-level na espiritu dahil madalas siyang pumunta sa kagubatan sa Hilaga, dahil naglalaman ito ng perpektong lugar upang matulog kung saan matatagpuan ang aking cabin. Ang lahat ng ito ay ang resulta ng isang kadena ng mga epekto ng butterfly mula sa isang karakter na nangangahulugang lumabas sa kwento mula sa pinakadulo simula. Sa sandaling ito, hindi inaasahan ni Jenica na may makakahanap sa kanya sa lalong madaling panahon, dahil ngayon, ang gusto niya ay magkaroon ng magandang sigaw. Sa sandaling ito, isang memorya ang lumitaw sa aking isipan. Minsan inaasahan ni Marilda na mailigtas ko si Jenica, na para bang pigilan siya na mahulog sa predicament na ito, halos parang humihingi siya ng tulong sa aking tulong. Kapag ang lahat ay labis na nagmamalasakit at pinipilit si Jenica, pinili kong panatilihin ang aking distansya, ganap na walang malasakit sa kanya. Marahil ito ay tiyak dahil dito, nadama ni Jenica na maaasahan niya sa akin. Sa huli, nabigo si Jenica na matagumpay na makontrate sa isang mataas na espiritu ng rango, at sa kanyang pagmamadali upang may segowa ang pagtawag, ay kinokontrol ng madilim na espiritu at nabulag. Sa mga lugar na hindi nakikita ng iba, desperadong sinubukan niyang matugunan ang inaasahan ng lahat. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, nagsuot pa rin siya ng isang ngiti. Sa sandaling iyon, pinigilan ko siya. Kahit na hindi ko alam kung magkano ang pangungusap na ito ay maaaring aliwin siya, sinabi ko pa rin, nagtrabaho ka ng husto sa oras na ito. Ang mga protagonist ay gumaganap ng labis sa entablado, purihin at palakpakan na nagbubuhos tulad ng isang tubig. Ngunit sa likod ng entablado, ito ay tahimik at madilim. Ang villain ng first move ay tahimik na lumabas sa eksena, naganap na hindi napansin sa ilalim ng spotlight ng mga protagonist. Nasaksihan ko ang pagkumpleto ng first move na hindi mabilang na beses, at sa sandaling ito, ang mga espiritu ay patuloy na papalapit sa akin. Laking gulat ko, parang nakakakita ako ng ibang pagtatapos. Ngayon lamang na naramdaman kong maayos na nakita ko ito hanggang sa wakas. Ang aking espiritu magic ay umabot sa antas ng 10. Ang espiritu ng apoy, si Elgo ay interesado sa iyo. Ang wind spirit Dries ay interesado sa iyo. Ang mataas na antas ng espiritu ng hangin, si Marilda, ay nakabuo ng isang malakas na interes sa iyo. Ilang araw na ang lumipas mula nang matapos ang pagsubok sa komite ng disiplina ni Jenica. Inamin ni Jenica sa lahat ng kanyang mga krimen, at ipinahayag ang kanyang pagpayag na tanggapin ang lahat ng mga parusa.
Gayunpaman, sa unang pagsubok, ang lahat ng mga propesor at kaibigan ay tumayo upang suportahan siya. Sa pangalawang pagsubok, pinili ni Fonia na patawarin ang kanyang mga krimen, dahil nagkamali si Jenica habang nasa ilalim ng kontrol ni Velosphere. Humakbang din si Lortelli at nabayaran para sa lahat ng pagkalugi. Gayunpaman, ang lahat ng mga pagkilos na ito ay hindi puro mapagkawanggawa, nagkaroon din ng kita. Sa kontrata, idinagdag ni Lortelli ang isang sagnay, hatiin ang mga buwis sa lahat ng mga supply ng edukasyon na ibinebenta sa paaralan. Sa huli, ang parusa ni Jenica ay ang mga sumusunod, kanselahin ang mga perks ng suporta para sa nangungunang mag-aaral ng paaralan, bawiin ang lahat ng mga premyo at parangal, haborin siya ng karapatang manirahan sa Opheles Hall mula sa susunod na semestre, pagsubok sa loob ng 10 araw at suspensyon sa loob ng 20 araw. Nang malaman na hindi pinalayas si Jenica, ang parehong mga kamag-aral at propesor ay nalulugod. Gayunpaman, napansin nila na si Jenica ay madalas na naglalakad ng nag-iisa kani-kanina lamang, siguro dahil nakaramdam siya ng kasalanan. Sa kasong iyon, kailangan nating umakyat. Kaya, ang lahat ay nagpasya sa kanyang presensya, hindi na magdala ng anuman tungkol sa GlassCon. Gayunpaman, ang unang bagay na sinabi ni Jenica na nahuli ang lahat sa bantay, bakit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng gusto at mapagmahal? Siyempre, hindi ako ang nagtanong sa tanong. Ipinagpatuloy ni Jenica, mayroon akong isang kaibigan na may panaginip, pinangarap niyang pakasalan niya ang taong gusto niya, at pagkatapos ay nabuhay ang isang walang malasakit na buhay. Gayunpaman, hindi rin si Jenica o ang ibang tao ay tanga. Jenica, nakakulong ka ng 10 araw, hindi ka maaaring makilala ang mga kaibigan, di ba? Sa sandaling ito, kapwa nakaramdam ng awkward na ay debunk siya. Ano pa ang sinabi ng kaibigan na iyon? Nakatitig sa walang bisa sa silid, bigla niyang naalala ang mukha ng taong iyon. Agad na tumakbo si Anas na nagsasabing may gagawin siya. Samantala, nahuli si Clara sa isang problema. Kung hindi maingat, maaaring malaman ng buong paaralan ng tungkol dito na si Jenica Faylover ay umibig. Pagkatapos ay tinawag niya ang atensyon ni Jenica. Hindi mo ba ito iisipin ng walang gaanong mga komplikasyon? Kung gusto mo o galit sa isang tao ay uri ng isang misteryo. Hindi ba mas mabuti para sa iyong kaibigan na maging matapat lamang sa kanyang emosyon ngayon? Sa ito ay sumasang-ayon si Jenica. Ipinaalam din ni Clara kay Jenica na ang pakikipag-usap sa nasabing sensitibong paksa ay hindi magiging mahusay para sa reputasyon ng kanyang mga kaibigan. Ang pakikinig sa Jenica na ito ay na-fluster, tama ka Clara. Ito ay maaaring maging masama. Salamat sa pagbibigay sa akin ng tunay na payo. Kailangan kong bumalik sa Opheles Hall ngayon upang iulat ang aking suspensyon. Si Clara ay nagpaalam kay Jenica, nang iwanan niya si Clara ay nadama, ginawa ko ito, Anas, pinigilan ko ang mga alingaw-ngaw ngayon. Samantala sa kabilang linya, salamat sa tulong ni Fonia, ang aking matrikula para sa susunod na semestre ay tinalikuran. Ginamit ko ang mga gintong barya sa aking kamay upang bumili ng ilang mga item, ngunit nagyusisa ako kung bakit tila iniiwasan ako ni Jenica kani-kanina lamang. Matapos ang pagtatapos ng first move, ang pagbati kay Jenica ay hindi dapat maging isang problema, di ba? Tulad ng pagbati ko sa kanya, tumalon siya sa sorpresa. Ako ba ang nakakatakot? Kaagad, gumawa siya ng isang dahilan ng pagkakaroon ng isang bagay na gawin, at nagmamadali sa kanyang mukha na natakpan. Nanatigilan ako, kahit na ang karaniwang mabait na Jenica ay hindi nais na makitungo sa akin, tila ang pagbabago ng imahe ni Ed ay isang mahaba at mahirap na gawain. Gayunpaman, sa susunod, kailangan kong simulan ang pagbuo ng aking bahay. Matapos tumaas ang antas ng mahika, ang mga gawain ay naging mas madali para sa akin.